Magandang araw mga angels! Tunghayan ang ikalimang kabanata ng Marrying a Tyrant Billionaire. Dahil si Samantha lang naman ang matyagang kumakausap kay Marco at madalas busy rin siya sa trabaho, kaya ganun na lang ang gulat niya sa kanyang nadiskubre. Ang talino pala ng kapatid niya. In fact, mas matalino pa sa kanya. May sakit lang ito pero napakataas ng IQ. Siguro kung magamot ang kapatid niya ng mga dalubhasa, mas may chance pa itong ma-improve ang sarili. Marco, okay lang ba sa iyo na dito ka tumira? Kasama ka? Hindi agad nakasagot si Sam. Napaisip siya bigla. Hindi naman kasi niya pwedeng dalhin si Marco sa villa at baka mayari siya. Ngunit nag-aalala naman siya kung iiwan mag-isa si Marco sa apartment, baka umalis na naman ito. Bahala na. Sasamahan ko na lang si Marco rito. Anya sa isip, saka ngumiti siyang humarap sa kapatid. Oo naman. Pamilya tayo kaya magkasama tayo sa iisang tirahan. Hindi naman inakala ni Samantha na titirhan nilang magkapatid ang apartment na iyon kasi nirentahan lang talaga niya iyon para paglagyan ng mga gamit ni Anton. Kailangan niyang lang umuwi ng villa araw-araw upang kumuha ng pagkain nilang magkapatid. Nang sa gayon ay makatapid siya. Hindi naman siguro malalaman ng mga hinder kung kumukuha sila ng pagkain roon. Iyon na lang kasi ang paraan niya para makatipid siya. Hearing Samantha's word, Marco really smiled happily. As long as Samantha was around, Marco would be very happy. Samantha sighed and said, Marco, nagugutom ka ba? Lalabas ako para bumili ng pagkain. Marco shook his head to indicate that he was not hungry. Samantha still got up from the ground and looked to see if there was anything to eat in the kitchen. Unfortunately, there was no one living here. There was really nothing to eat here. Samantha looked at the time and it was not too late. She immediately said to Marco, Marco, wait for me at home for a while, okay? I will go out to buy some food. I will cook for you tomorrow morning. Huwag kang lumabas ha? Babalik ako agad, okay? Marco nodded happily. Samantha picked up her wallet, locked the door, and left the apartment. May 24 hours convenience store sa baba, kaya doon na lang siya namili ng mga pagkain at iba pang mga kailangan nila ni Marco. Matapos mabayaran ang mga pinamili ay agad nang bumalik sa apartment si Samantha. Habang nasa elevator ay tumunog ang message tone ng kanyang cellphone. Tiningnan niya ang message at mapait na napangiti. Ang mensahe ay galing sa mga Velasco na pinuputol na ng mga ito ang pagtusto sa pagpapagamot sa kapatid niya. Kasal na siya sa mga hinder at siya na rin ang nagsabi na hindi na niya ibabalik si Marco sa mga ito kaya siya na ang may obligasyon sa kapatid. Alam ni Samantha na kagagawan iyon ni Althea. Siguro, sinadya nitong paalisin si Marco nang sa gayon ay hindi na ito pasanin ng pamilya nito. Napabuntong hininga na lang siya. Wala pa siyang ipon. Paano niya mababayaran ang treatment sa kapatid niya sa susunod na buwan? Saan siya kukuha ng pera? Ano kaya kung bumalik ako sa mga Velasco at kumuha ng pera sa safety box ng mga ito? Alam ko ang password kaya mabubuksan ko yon. No, hindi. Hindi ako magnanakaw. Hindi ko kailangang magnakaw. Agad niyang saway sa sarili. Halos laglag ang balikat na lumabas si Samantha ng elevator pagbukas niyon. Mabibigat rin ng hakbang na tinungo ang apartment na inuupahan nila. Pagpasok naman ni Samantha sa apartment ay nadatnan niyang nagbabasa ng libro ang kapatid. Bahagya siyang napangiti dahil doon. Maaliwalas kasi ang mukha ng kapatid habang nagbabasa ito. Marco, nakabalik na ako, sabi niya. Tumayo naman ito upang tulungan siya sa mga dala niya. Bakas rin sa mukha ang saya nito nang makita siya. Ano pala ang binabasa mo? Books mo. Talaga? Gusto mo bilhan pa kita ng maraming books? At tumango ito. Sige, kapag may extra akong pera, ibibili kita.
Sige na, bumalik ka na doon at magluluto ako, utos niya sa kapatid. Sinunod naman siya ni Marco. Nang makaalis ang kapatid ay inayos naman ni Samantha ang mga pinamili. Mabuti na lang at may mga gamit sa mga apartment na nirentahan niya, kaya naman may magagamit siya. Habang abala sa pagluluto, muling tumunog ang message tone ng cellphone niya. Tiningnan niya iyon at galing kay Gabriel ang mensahe. The message was, 10 a.m. tomorrow. Come to the CEO's office of Hinders Group to accompany me for a working meal. You can waive 200 yuan of debt. 200,000 yuan? Wow! Ang laki naman! Mabuti naman kung ganon para mabilis kitang mabayaran. Bulong ni Samantha matapos mabasa ang message ni Gabriel. Early the next morning, Samantha carried her makeup bag and went straight to the Hinders Group. Samantha could not help but inhale a breath of cold air as she stood below the big building of the Hinders Group. The headquarters of the Hinders Group occupied more than 20 acres. It contained 3 business office buildings. Each building had more than 30 floors. The building in the middle was where the CEO of Hinders Group office was located. There was a private park next to the 2 buildings. This was where the employees could rest and relax during their free time. The Hinders Group had 3 super office buildings and a private garden in the bustling Shanghai city. This was enough to prove that they weren't just rich. This piece of land was very important back then. After the Hinder family used 5 billion to bid for this piece of land, they directly built the headquarters of the Hinders Group. Ito ang patunay kung gaano kayaman ang mga Hinders sa lungsod. Matapos pagmasdan ni Samantha ang paligid, ay pumasok na siya sa building at dumiretso sa front desk. Hi, my name is Samantha Velasco. I have an appointment with the CEO Gabriel Hinder. I am his stylist. Na-inform na ng assistant ni Gabriel ang tungkol kay Samantha sa staff, kaya hindi na ito nag-usisa pa. Okay, the CEO is on the 37th floor. When you go out of the elevator and turn right. The first office on the right side is where you are going. Thank you! Pasasalamat ni Samantha, saka tinungo ang elevator, bit-bit ang makeup bag niya. The moment Samantha left, the staff at the front desk suddenly started to discuss loudly. Oh my God! The CEO actually really called a female stylist to his office. This is simply unbelievable. After the company's people found out about this matter, there was an intense discussion in the company's group. Countless people signed the group chat. How is this possible? The CEO has never had contact with a woman before. I even suspect that he doesn't like women anymore. Are you guys joking? Why would the CEO find a female stylist? I don't believe it. However, I seem to have seen the CEO get close to a woman outside the last time. Now that I think about it, it's this stylist, Kenny? Oh, she has long black hair and looks so pretty. The receptionist immediately sent a message back. That's right. She looks very pure. She doesn't have makeup, but her skin is very good. I really envy her. The group chat began to discuss intensely again. Habang si Samantha naman ay walang kamalay-malay na pinag-uusapan siya sa group chats ng mga employees ng Hinder Group. Namamangha pa rin ang ekspresyon niya habang nasa loob ng salamin ng elevator. Parang pakiwari niya ay nasa ibang planeta siya habang nakatanaw sa labas. Nakakalula rin dahil sa taas ng building. Ngayon lang siya nakakita ng ganito kagandang building. Although marami na siyang nakita na magarbong buildings, ngunit para sa kanya ay walang katulad ang building na pagmamay-ari ni Gabriel. Isa pa, sa hinahangaan niya ay ang custom-made na work clothes ng mga employees ng Hinder. Ang ganda niyong tingnan. And in Samantha's opinion, everything she saw inside the building was the best. Walang katulad. Kahit pa ang mga suot na damit ni Gabriel ay custom-made rin, kaya hindi na siya nagulat na sa halaga ng bawat isusuot nito.
Grabe, ang yaman pala ng mayabang na iyon. Hindi ko akalain na may ganito siyang pagmamayari. Bulong ni Samantha. Mag-isa lang siya sa elevator ng mga oras na iyon kaya walang makakarinig sa kanya. Nang bumukas ang elevator sa 37th floor, mas lalong namangha si Samantha. On the 37th floor, other than an indoor golf and entertainment room, there was only Gabriel's office. Napakaaliwalas at napakalinis na yon. Samantha stood outside the door and knocked on the door. Assistant Frederick immediately came over and said with a smile, "Oh, Miss Velasco is here. The CEO is inside." Samantha replied with a bit of embarrassment. "Thank you." Samantha followed Frederick and looked up. As a stylist, she also thought Gabriel had good taste. The office was simple and grand. It was luxurious but not extravagant. It suited his identity. When Samantha walked in, Gabriel was sitting in front of his desk and signing quickly. A few middle-level men eager stood respectfully beside him. This was the first time Samantha saw Gabriel working. His phoenix eyes slightly wrinkled, but did not reveal a trace of anger. He was overbearing and elegant. Dahil busy pa si Gabriel, ay tahimik lang na nakatayo at naghihintay si Samantha sa isang tabi. Tahimik na pinagmamasdin din niya ang manager na nakatayo sa tabi ni Gabriel. Sa tingin ni Samantha, nasa edad 40 na ito at kita niya ang kabadong ito dahil sa butil-butil na pawis sa noon nito. Gabriel's gaze stopped on a document. His brows furrowed even more. He slightly raised his eyes and said unhurriedly in Spanish, "Is this your efficiency? I'll give you the line between China and Spain, not for you to defend the city. If you can't achieve an increment of 2% in this quarter, you can resign." Half Filipino, half American si Gabriel na nakabase sa Shanghai, China. Pero dahil na rin sa mga negosyo niya sa iba't ibang panig ng mundo, marami rin siyang investor at iba't iba rin ang lahi kaya kahit papaano ay marunong rin siya sa iba't ibang lengguwahe. The middle-level manager stood there with sweat all over his forehead. He explained in Spanish, "CEO Gabriel, please give me another chance. I will not let you down." Gabriel's eyes drifted over Samantha in the distance. His eyes flashed and his anger disappeared. He threw the document on the table. "Take it back and read it. It was your last chance." Yes, CEO." Although the Spanish man was tall and strong, he did not have the slightest bit of energy in front of Gabriel. Gabriel quickly dealt with the other international lines. After sending the last person away, he raised his head and looked at Samantha. The corner of his mouth slightly twitched. "It's still on time." "Mag-uumpisa na po ba akong ayusan ka?" Magalang na tanong ni Samantha. "Hindi naman ganon ka-special ang event ngayong araw. Hindi mo na ako kailangang ayusan ng sobra. Tulungan mo muna akong mamili ng susuotin ko. The changing room is inside," sabi nito. Tumango lang si Samantha bilang tugon. Kahit na nagtataka, ay sinamahan naman ni Frederick kung saan ang cloakroom ni Gabriel. Sa ilang taon niya bilang special assistant ni Gabriel, ay ngayon lang ito may pinayagan na pumasok sa cloakroom nito. Kahit pang ibang assistant na under niya at mga tagalinis ay wala ni isang pinapayagang pumasok roon. Kaya para sa kanya, espesyal na tao sa CEO si Samantha. Ito lang kasi ang bukod tanging pinayagan ng CEO na gumalaw sa mga importanteng gamit nito. Pagkapasok ni Samantha sa cloakroom ay muli na naman siyang namangha. Puro custom-made clothes ang mga naroon at sa tansya niya nasa kalahating milyon yuan ang halaga ng bawat damit. "Assistant Fred, anong okasyon ba ang dadaluhan ng CEO?" tanong niya. "Small private gathering lang iyon," tugon nito. Matapos malaman ang event na dadaluhan ni Gabriel, ay pumili lang si Samantha ng semi-formal clothing na bagay kay Gabriel. Kahit
Ano ang pipiliin niya? Lahat babagay dahil lahat ng iyon ay custom-made clothes for Gabriel. Matapos makapili si Samantha ng mga isusuot ni Gabriel, agad na itinuro ni Frederick ang isang row ng mga damit at sinabi, "Miss Velasco, ang row na ito ay mga damit mo." Nagtatakang napalingon si Samantha at napatanong, "Ha? Para sa akin?" "Yes, para sa'yo. Ikaw ang female companion ni CEO Gabriel sa dadaluhan niyang event mamaya," tugon ni Frederick. "Pero, Miss Velasco, wala nang pero-pero. Sundin mo na lang dahil utos iyon ni CEO Gabriel," putol ni Frederick sa mga iba pang sasabihin ni Samantha saka lumabas na ng cloakroom. Samantha was stunned for a long time. She watched Frederick leave the changing room and did not come back to her senses for a long time. She opened the wardrobe and found a row of women's clothing in it. However, these clothes were not custom-made but were the new clothes of the international top brands during the season. Samantha's eyes shook and she quickly regained her senses according to Gabriel's clothes today. She picked a new one from the Burberry season. Samantha quickly changed her clothes. She was a stylist and was very familiar with her figure and facial features. She did not spend much time and finish her appearance in a few minutes. Her slightly messy hair matched with the classic Burberry grid. She did not use too many cosmetics in the same series of jewelry and elegant perfume. She only drew her inner eye and scanned her cheeks. She touched her lips and made Samantha instantly turn into the pure female university student. Nang makalabas si Samantha sa cloakroom, hindi napigilang matigilan at mapatulala si Gabriel. Bagay na bagay kasi kay Samantha ang suot nito. Ang ganda-ganda nito. Napadako na naman ang tingin niya sa birthmark ni Samantha. Napakunot-noo siya. It's her. It must be her. CEO? Hindi ho ba maganda ang napili kong damit? Untag ni Samantha kay Gabriel. Ngunit hindi pa rin ito sumagot. Nanatiling nakatingin kay Samantha habang kasalubong ang kilay nito. "CEO Gabriel, kung hindi mo nagustuhan, pwede ko naman po itong palitan," ulit na tanong ni Samantha. Doon lang tila nagising sa isang panaginip si Gabriel. No need. This set of clothes is very good for you." "Kung gayon, ay aayusan na kita," wika ni Samantha sa kaagad na lumapit kay Gabriel. Habang abala sa pag-aayos si Samantha kay Gabriel ay napatanong ito, "Ilan kayong magkakapatid?" "Tatlo, kuya ko at bunsong kapatid na babae," tugon ni Samantha. Ayaw naman kasi niyang sabihin ang totoo kay Gabriel. In short, hindi siya nagkukwento sa iba tungkol sa buhay niya. "Okay," tugon nito. Hindi alam ni Gabriel na may kapatid na lalaki pa pala si Samantha, kaya gusto pa sana niyang itanong kung nasaan ang mga kapatid nito, ngunit pinili lang niyang manahimik. Naalala kasi niya na may kapatid na lalaki rin ang batang babae na nakilala niya noon, pero ayaw niyang magmadali. Soon, malalaman rin niya kung si Samantha at ang batang babae na nakilala niya noon ay iisa. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ni Samantha. Tiningnan niya iyon at ang doktor ng kapatid ang tumatawag. "CEO Gabriel, pwede bang sagutin ko lang ito ng ilang sandali?" Tumango lang si Gabriel. Lumayo naman si Samantha upang sagutin ang tawag. At habang kausap ni Samantha kung sino man ang tumawag rito, ay nabistahan ni Gabriel parang hindi magandang balita iyon. Tila balisa kasi si Samantha at napakagat pa sa labi. Ano naman kaya ang problema niya? Sasabihin kaya niya sa akin? Anya sa isip. Gusto kasi niyang malaman kung ano ang problema nito. Matapos ang tawag ay huminga muna ng malalim si Samantha upang kalmahin ang sarili bago bumalik sa trabaho niya. Ang doktor ng kapatid niya ang tumawag at pinaalalahanan siyang malapit na naman ang treatment ng kapatid niya, kaya lang wala pa siyang perang pambayad kaya namumroblema na naman siya.
Gayunpaman ay ayaw niyang ipakita iyon kay Gabriel kaya kinalma niya ang sarili na para bang walang nangyari at ipinagpatuloy ang trabaho. Samantala, hinihintay naman ni Gabriel kung magsasabi ba ng problema si Samantha, ngunit bigo siya dahil hindi nito binaggit sa kanya. Napaisip tuloy siya, bakit ang ibang babae baliw na baliw sa kanya pero itong si Samantha, todo naman iwas sa kanya. Ano kaya kapag nalaman nito na siya ang pinakasalan nito at hindi ang kuya niya? Iiwasan pa rin kaya siya nito? Sabihin ko na kaya sa kanya? No, not this time. Agad niyang sinaway ang sarili. Hindi pa panahon para malaman ito na siya ang asawa ni Samantha. Tapos na, sabi ni Samantha. After Samantha finished fixing his hair, she lowered her head slightly and both of them looked at each on the other mirror. "You look very beautiful today," Gabriel said in a low voice. Samantha was surprised. "Ah, thank you." Samantha quickly looked away and did not dare to look at Gabriel again. Being praised by such a handsome Prince Charming, even if Samantha did not have any feelings for Gabriel, she could not help but feel a surge in her heart. Habang sa di kalayuan, ay bigla na lang tinapik ng isang assistant si Frederick. "Fred, did you realize that when she interacted with the CEO's attitude was very special?" The other two assistants nodded. "The president's attitude is very special. He has never been friendly to a woman who approached him before." "Because Miss Velasco is not a woman who takes the initiative to approach him." Frederick glanced at the other three assistants. "Is the matter of the CEO something that you guys can discuss?" Natahimik naman ang tatlo pang assistant at hindi na naglakas loob na magtanong pa. "Pick one you like," wika ni Gabriel habang tinuturo ang tatlong maliliit na box na nakapatong sa mesa ng akma na sanang tatalikod si Samantha. "Ha?" Biglang natigilan si Samantha at napatingin sa tatlong box na tinuro nito. "Open it!" Binuksan naman ni Samantha, isa-isa at nanlaki ang mga mata sa nakita. Inside the box were 3 rows of very delicate and beautiful earrings. This is the new model of the jewelry under the Hinders Group banner. It has not been officially sold yet. Pick one. You need some accessories," Gabriel said calmly. "Don't be so poor when you and I attend the event." Samantha blushed. She had spent all the money she earned on her family. The most valuable things she had were given to her by Anthony back then. Those things had been sealed up by her. Therefore, during this period of time, she had nothing else to replace except her skirt and jeans. Samantha knew that she was only borrowing these jewels for the time being. She still had to return them after she used them up. So, she did not reject them. From this pile of bright earrings, she picked out a pair of tourmaline earrings. Samantha knew that although this pair of earrings were small, the price already exceeded several 100,000 yuan. Kaya kailangan niyang ingatan ang mga iyon na hindi mawala dahil kapag nagkataon na mawala niya, tiyak na dagdag bayarin na naman niya iyon. Baon na siya sa utang at ayaw na niyang dagdagan pa. "Ang galing mong pumili, bagay sa'yo ang suot mo," puri sa kanya ni Gabriel. "Let's go, it's almost time." Pagkatapos sabihin iyon ay tumayo na si Gabriel at tinungo ang pinto para lumabas. Maliit lang din ang hakbang niya sa pag-aakalang sasabayan siya ni Samantha. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Nanatili itong may distansya sa kanya. Sa inis, nilingon niya ito at sinabi, "Miss Velasco, you are my female companion today, not my assistant or stylist." "Yes, I know," tugon ni Samantha. Matapos marinig iyon ay mabilis na iniarko ni Gabriel ang braso upang maikawit ni Samantha ang braso nito. Ngunit ikinakunot noon niya ang sinabi nito. "CEO Gabriel, kailangan ba iyan dito?"
Wala pa naman tayo sa event. Nang marinig nila Frederick at ng 3 pang assistant ang sinabi ni Samantha, hindi nila napigilang matawa. Agad naman nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel. Lumapit siya kay Samantha at bumulong. Gusto mo bang mabawasan ang utang mo? Matapos marinig ang sinabi ni Gabriel, mabilis pa sa 4:00 na ikinawit ni Samantha ang braso sa braso ni Gabriel. Ang mahalaga kasi sa kanya ay makabayad agad sa utang niya para makalayo na siya sa mayabang na lalaking ito. Gabriel brought Samantha down the elevator. When they passed by the hall on the 1st floor, all the employees in the company were stunned. Oh my God! The CEO actually had a female companion? Samantha felt that she was so embarrassed. Those people's gazes were like knives and arrows, wanting to turn her into hornet's nest. Gabriel was simply the cost of the World War. A medicinal Aston Martin stopped at the place downstairs. Samantha discovered that every time she saw Gabriel, she would change into different sports car. According to the occasion and clothes, he would match different sports car. The clothes Samantha chose for Gabriel today were both elegant and refined. Therefore, this Aston Martin was also classic model. Hindi napigilang tagpuan ng tingin ni Samantha si Gabriel. At wala siyang masabi sa kakisigan at kagwapuhan nito ngayon. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit gano'n na lang ang tingin ng mga babaeng empleyado sa building na iyon. Lahat sila kulang na lang ay sugurin siya at kalad ka rin paalis sa tabi ni Gabriel. Kung wala lang talaga siyang utang sa lalaki na ito, hindi talaga siya papayag na sumama sa event. Agad naman binuksan ni Frederick ang pinto ng sasakyan sa driver's seat nung makalapit sila. Unang pumasok si Gabriel at si Samantha naman ay inalalayan ni Frederick na makapasok sa passenger seat sa unahan ng sasakyan. Pagkaupo ni Samantha ay kinuha niya ang cellphone upang mag-text sa mga kakilala niya at maghanap ng pwede niyang hiraman pambayad sa treatment ng kapatid niya, ngunit bigo siya. Ni isa ay walang nag-reply sa kanya. Hays, bakit ba kay hirap umutang ngayon? Sabi niya sa isip. Hindi kasi niya pwedeng ipagpasawalang bahala ang pagpapagamot sa kapatid dahil ayon sa doktor nito ay malaki na ang naging improvement ni Marco. Kapag ipinagpatuloy niya ang gamutan ay mas gagaling ito. Ano na ang gagawin niya ngayon? Saan siya kukuha ng pera? Hindi niya pwedeng pabayaan ang kapatid niya. Ayaw niyang malugmok na lang ito sa madilim na kwarto habang buhay. Habang abala naman si Gabriel sa pagmamaneho, hindi pa rin nakaligtas sa kanya na parang may pinoproblema si Samantha. Kita kasi niya sa ekspresyon ng mukha nito. Pera na naman ba ang problema mo? Diretsyong tanong ni Gabriel. Oo, pera ang problema ko. Perang pambayad sa utang ko sa'yo. Hindi tumitingin tugon ni Samantha. Ang ibig kong sabihin ay kung kailangan mo ba ng pera. Gusto mo bang pahiramin kita? No, hindi na kailangan. Ayoko nang dagdagan pa ang utang ko sa'yo. And Gabriel was rejected. He seemed to find it hard to believe. This was the first time in his life that he offered to lend money to someone, but he was rejected. He stepped on the brakes and turned to smile. Looking at Gabriel's smile, Samantha felt a chill run down her spine. Did she say anything wrong? What did you just say? Gabriel raised his eyes and looked at Samantha meaningfully. Samantha felt goosebumps all over her body when Gabriel looked at her. This man had the ability, even if he smiled as if nothing had happened. It would make others feel as if they were sitting on needles. Samantha stuttered. I mean... Frederick, bring 200,000 cash over. Gabriel dialed his assistant Frederick's number. Soon, Frederick got out of the car. He walked over with a small box and handed it to Gabriel. Although this afternoon event is not official,
It is just a family gathering, but I still don't want to see you lose your mind. That would lose my identity." Although Gabriel didn't think so, he said so, "This 200,000 is for you, or it will be added to your debt." To you, 200,000 more or 200,000 less makes no difference. Gustong tumanggi ni Samantha pero nang makita niya ang briefcase na puno ng pera ay hindi niya ito matanggihan. Kailangan niya ng pera para sa kapatid. Paano pa siya tatanggi? Hindi na siya nagdalawang isip pa. Kailangan niyang tanggapin ang pera kahit pag ganon ang pananalita ni Gabriel para sa kanya ay nakatulong pa rin ito. CEO Gabriel, thank you. Hayaan mo, pagbubutihin ko pa ang trabaho ko para makabayad ako sa pagkakautang ko sa'yo. Okay, ayusin mo na yung pagbubukha mo at malapit na tayo sa event. Ayokong parang pasan mo ang daigdig habang ako ang kasama mo. Pagkatapos sabihin iyon ay nagpatuloy na sa pagmamaneho si Gabriel. Kahit siya ay tila nakahinga rin ng maluwag. Alam at ramdam niyang kailangan ni Samantha ng pera kaya ibinigay niya agad ang sahod nito. At alam niyang nakatulong siya sa alalahanin nito. Nakahinga naman ng maluwag si Samantha dahil sa naresolba na ang problema niya. Kung tutuusin ay sobra pa ang pera na iyon. Maaari pa siyang makakuha ng nani para sa kapatid niya para kahit araw at gabi siyang magtrabaho ay may magbabantay rito. Nadagdagan man ang utang niya, ang mahalaga ay maipagpatuloy ang treatment sa kapatid. Kailangan lang niyang doblehin ang sipag sa trabaho upang makaipon ng sapat. Thinking of this, the gloomy expression on Samantha's face gradually dispersed, and her eyes gradually became clear. Gabriel saw Samantha's relieved expression in the rearview mirror, and a faint smile appeared in the corner of his eyes. Sure enough, after 10 minutes, the car stopped in front of a villa with a typical Western European theme. The security guard at the door looked at the license plate number and immediately opened the door respectfully to let the car in. The moment Samantha entered the door, she became inexplicably nervous. Although she served the upper class, she had never attended such a luxurious party before. Ever since she was a child, besides studying, she had always taken care of her brother at home. Although Althea represented the Velasco family's face and attended various occasions, at madalas bukang bibig rin lang ng mag-asawang Velasco na si Althea sa mga kakilala ng mga ito kaya walang nakakaalam na ibang tao na may isa pang anak ang mga ito. Well, hindi naman siya anak talaga dahil ampon lang siya. Kahit pa nga kasambahay ng mga Velasco ay hindi sila pinakikitunguhan ng maayos magkapatid at hindi lingid sa kaalaman niya na si Althea ang may kagagawa nito. After getting out of the car, Samantha obediently held Gabriel's arm and they slowly walked in. The moment the door opened, Samantha saw many people dressed very luxuriously. Although this was just a small private gathering, the number of beauties present today seemed to be extraordinary. Moreover, there were quite a number of beauties surrounding handsome men with peach blossoms eyes. A pair of women sat on the seats beside them. Their facial features were as exquisite as a painting. They were practically identical and could not be distinguished. There were quite a number of beautiful women around these three people. They seemed to be enjoying it. When they saw Gabriel bringing Samantha over, their mouths immediately opened wide in an exaggerated manner. Is the scene I saw real? Gabriel actually showed up with a woman? The man with the peach blossoms eyes shouted exaggeratedly. Hayes, Hudson, is what I saw real? I think so, tugon ni Hayes. Napatingin naman si Gabriel sa mga kababaihan at sinabi, All of you go down. Tila ayaw pa sanang umalis ang ilang mga kababaihan ngunit kilala ni Gabriel kaya wala na silang nagawa pa kundi ang iwan ng mga ito.
Gab, do you want to introduce us? The man with the peach blossom eyes looked at Samantha with interest. Which university did you just find this school, Belle? She is really pure. Gabriel pointed at the man with the peach blossoms eyes and said to Samantha, His name is Wendell Ford. His grandfather is a British lieutenant general. He has a quarter English bloodline. The two of them are Hayes, Hudson, Wang. They are half Filipino for half Chinese. They are twins. They are young master from Wang's entertainment company. They are my best friend. After introducing the three of them, he introduced her to the others. She is Samantha. He did not say anything else but these 4 words. But because of these 4 words, the 3 men in the room immediately sized Samantha up with playful gaze for a long time. Samantha greeted him with an easy tone. Hello, I am Samantha. Hayes and Hudson replied at the same time with smile on their faces. Sam, Pilipino ka rin ba? Tanong ni Hayes kay Samantha. Yes, pero dito na ako lumaki sa Shanghai. Tugon naman ni Sam. Okay, so matagal ka na rin bang stylist? Oo, it's been 3 years. Hayes looked at Samantha with bright eyes. Anyway, is your university major is aesthetic? Eastern aesthetic or Western aesthetics? These are all good. Samantha was a little embarrassed and said, Actually, when I was in my 2nd year, I chose to study any subjects. Later on, my focus was on makeup. It is very hard work in a simple aesthetic major. Hayes looked at Samantha again and said, Actually, I also choose to study aesthetic. What I like the most is today's Eastern aesthetics. Samantha's eyes suddenly lit up as if she had found a confidant. She nodded and said with a smile, Me too! When I read this Eastern aesthetic, I also gained a lot of insight. Although the people in the country are more partial for the aesthetic of Western aesthetics now, but I really like the beauty of Eastern aesthetics. Every little bit of art is so beautiful that it makes people sigh in admiration. Gabriel sat at the side with his eyes fixed on Samantha's face. This was the first time Gabriel had seen Samantha's bright side. It was the light of confidence and pride. Ibang-iba ito sa mga babaeng nakilala niya. Ngayon lang niya nalaman na may tinatagong katalinuhan pala itong si Samantha at hindi siya nagsisisi na siya ang pumalit sa pwesto ng kapatid niya. You guys are having a good chat today. Gabriel suddenly interrupted their conversation. What's the big deal about aesthetics? He studied finance and management so he did not know much about aesthetic. Naiinis rin siya dahil buti pa kay Hayes. Nagkukwento si Samantha. Samantalang sa kanya, napakatipid nitong sumagot kapag nagtatanong siya. Ang isa pa sa ikinaiinis niya ay todo ngiti si Samantha habang kinakausap si Hayes. Pero kapag siya ang kaharap, todo iwas at simangot ito. Ano ba ang mayroon kay Hayes na wala sa kanya? Kung tutuusin ay mas gwapo naman siya sa kanilang magkakaibigan. Samantha heard this and subconsciously stuck her tongue out at Hayes. She was very cute. Wendell also could not help but be attracted by Samantha. But before Samantha speak again, Gabriel suddenly said, Sorry guys, I suddenly remembered that I still have something to do. So I went back first. Sam, let's go. Siyo Gabriel, sandali lang. Tawag ni Samantha kay Gabriel habang pilit na binabawi ang kamay. Hawak kasi ni Gabriel ang pulso niya nang ayain siya nitong umalis. Bakit? Gusto mo pa bang bumalik doon? Gusto mo pa bang makipagkwentuhan kay Hayes? Inis na hinarap ni Gabriel si Samantha. Ano bang ikinagagalit mo?
May ginawa ba akong masama? Ang bastos ko naman siguro kung hindi ko sagutin ang mga tanong ng mga kaibigan mo. Ang sabihin mo, mas gusto mo silang kausap. Todo ngiti kang pa nga habang kausap mo sila. Samantalang ako hindi ko nakikitang nginingitian mo ako ng ganun. Hindi nakaimik si Samantha nang marinig ang sinabi nito. Ano naman ba ang problema ng lalaking ito? Kung hindi lang sa trabaho, hindi siya sasama o papayag na samahan ito. At isa pa, big deal pala para rito ang pagngiti sa mga kaibigan niya. C.O. Gabriel, sa tingin ko wala ka naman dapat ikagalit dahil sa pakikipag-usap ko sa mga kaibigan mo. At kung iniisip mo na inaakit ko ang kaibigan mo dahil sa nginitian ko sila, sorry, hindi ako ganong klaseng babae. Kasal na ako at wala akong balak na magtaksil sa asawa ko, sabi ni Samantha sabay na una nang maglakad rito. Kahit pa hindi nito sabihin ay alam niya kung ano ang pinupunto ng pananalita ni Gabriel. Nasundan na lang ng tingin ni Gabriel si Samantha. Napaisip siya bigla. Matinong babae nga talaga si Samantha kasi kahit hindi pa nito nakikilala o nakikita ang asawa ay loyal pa rin ito. Loyal sa kanya. Napapailing na lang tuloy siya at naiinis sa sarili. Kahit siya hindi rin niya maintindihan ang sarili. Para siyang baliw at ngayon lang siya nagkakaganito. Nagsiselos ba siya? What happened to me? Napamura na lang siya sa isipang iyon. Napapahawak sa ulo na tinutungo kung saan nakapark ang sasakyan. Pagkarating sa sasakyan ay nakaabang na si Frederick. Agad siyang binuksan ang pinto para kay Gabriel at saka umikot sa gawin ni Samantha upang pagbuksan din ito. Fasten your seatbelt, sabi ni Gabriel nang makita na hindi ikinakabit ni Samantha ang seatbelt niya. Ikinabit naman agad iyon ni Samantha matapos ay ibinaling sa ang tingin nito sa labas. Ni ayaw niyang makasalubong ang tingin ni Gabriel dahil naiinis lang siya rito. Napaka-unreasonable kasi ng tao na ito. Pag-isipan ba naman siya na hindi maganda? Ilang beses naman niya sinabi na may asawa na siya, bakit pa siya pag-iisipan nito ng ganon? Saan kita ihahatid? Basag ni Gabriel sa nakakabinging katahimikan. Sa station ng tren na lang. Walang lingon na tugon ni Samantha. Bakit hindi na lang sa bahay mo? Masyadong malayo, kaya sa station ng tren na lang. Fine. Alam ni Gabriel na hindi pa rin ito magpapahatid kung saan ito nakatira kaya hinayaan na lang niya. Bakit naman kailangan pa niyang ilihim kung saan siya nakatira? Tanong ni Gabriel sa kanyang isipan. Nang makarating sila sa station ng tren ay agad na bumaba si Samantha. Bitbit ang makeup bag at briefcase na may lamang pera. Salamat. Hindi na hinintay ni Samantha na tumugon si Gabriel. Tumalikod na siya at tinungo ang entrance station at bumili ng tiket.